Breaking news po mga kababayan, nako po eto, bagong-bago, balitang-balita nag-viral si Kiko Barsaga. Delikado ang kanyang buhay. Bakit po mga kababayan? Dahil po nanawagan po ito ng bagong revolusyonaryo at people power laban po sa gobyerno ni BBM. At talagang direktahang sinabi niya na wala na daw tayong mapapala na mga Pilipino sa kanyang pamamalakad dahil saksakan po ng kapalpakan at pangungurap at nauubos na ang pera ng mga Pilipino at wala pang nangyayari sa investigasyon na puro pagtatakip. So dito mga kababayan, pati si Maharlika nag-alala dito dahil po ang buhay ni Kiko Barsaga na congressman ng ika-4 na distrito ng Cavite naninilikado. Baka daw ipagurgur ito ng kanyang mga kinakalaban dahil hindi basta-basta ang kanyang mga binibira. So mga kababayan, panawagan niya malaking rally na pagtitipon para mag people power na daw tayo. Nako po mga kababayan, delikado po ito. Talagang baka delikado ang kanyang buhay. So ngayon pakinggan po natin si Kiko Barsaga. Nakakatakot ang kanyang mga sinabi dito. People power, October 12. Gusto niya nang pabagsakin itong gobyerno na kahit anong mangyari sa kanyang buhay daw, may magawa lang siya na maganda sa mga Pilipino. Ito po, ipaglaban daw natin ang ating karapatan. Ayon sa kanya, kailangan ng ibaba si BBM. Wala nang nagagawa. Nako po, ito mga sinasabi niyo mga kababayan. Panoorin niyo po. Talagang nakakagimbal, nakakikilabot ito. October 12 daw, sisimulan ang pag-aalsa, demonstration na malawakan buong Pilipinas daw. Nako po mga kababayan, ito po. My fellow citizens, our President Marcos no longer serves the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency, from almost losing Mindanao to secession, to the escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. The hundreds of billions of flood control funds stolen. Worst cousin, former House Speaker Martin Romualdez, was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. In relation to that, I have recently discovered a plot where they plan to remove me, the congressman who dared to criticize them on their corruption, from the House of Representatives through the Ethics Committee or through a baseless accusation of crime. And with how much control President Marcos and his son, House Majority Leader Sandro Marcos has over Congress, I believe they will succeed soon. And that is why, with the limited time I have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power. Just like how we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr., we shall also remove this president that has betrayed our country. I'm no longer concerned about whatever I must sacrifice. If I am to be killed, then I shall die fighting. Oh, nakita nyo mga kababayan, talagang bago man lang daw siya magurgur. Sabi niya I will die fighting. Sabi niya, if I am to be imprisoned, then I shall fight for my country. Ayan mga kababayan, nako po. Kiko is more verbally intellectual than the president, has substance and may actually run for higher office. Future President of the Philippines. I love, we almost lost Mindanao. Ituloy na yan. We Mindanaoans, yan ang gusto. Gusto namin ng sariling mundo na hindi magulo at walang mga hipokrito. Halaka mga kababayan. Hindi na mga binitawan ni Kiko Barsaga. Viral po ito. Kanyang pasabog. If I am to be imprisoned, then I shall fight from the confines of my cell. If I am to be defeated and forgotten, then I shall entrust this burden onto the next generation. With Defense Secretary Gibo Chidoro bringing our country closer and closer to a war with China, I am uncertain of our future, but there is hope. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Reserve Forces, along with all the citizens who dream of a better future for our country and our descendants, join our call to invoke our democratic right to have our voices be heard. Let us call upon people power and create a better Philippines that our children will be proud of. Starting October 12, 2025, we shall work towards freeing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. Long live the Philippines, long live the Filipino people.
Ayan mga kababayan, nako po, napakatindi ng kanyang mga binitawan. Talagang gusto niya pong mag people power. Grabe, ang kanyang speech, Congressman Barsaga, speech on the call of people power to bring down the resignation of President BBM. Grabe mga kababayan, nakaka-gimbal po itong kanyang mga birada. Kaya sabi ni Maharlika, naku po, sabi niya, baka ito, delikado ang kanyang buhay. Kailangan mag-ingat si Kiko Barsaga, mga kababayan. Nakaka-gimbal po itong mga binitawan niya. We call for people power for the sake of the Philippines and the Filipino people. 'Di ba? Kahit makalimutan daw siya at may masamang mangyari sa kanya, mga kababayan, nakagawa siya ng kabutihan sa kanyang bayan. Kasi nga po, hindi na daw niya masikmura ang nangyayari sa bansa na mga kurakot, pagmamalabi sa kapangyarihan. Nakakalungkot ang kahirapan ng mga Pilipino. Nadismaya siya, mga kababayan, nadismaya tayo. Karamihan. Ang tanong po, mga kababayan, ito ba ay makakapagresolba ng problema ng bansa? Ang panawagan ni Kiko Barsaga na people power? Mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Napakatinding mga birada ni Kiko. People power in the making, count me in. Nako po, I'm second demotion, Mr. Chair. Grabe mga comment. They are go for Kiko Barsaga for people power. Ang tindi na mga banat ni Kiko dito, mga kababayan. When you speak, many are listening. I am not yellow or pink or PRRD. I am a Filipino. Still hopeful of a great Philippines. I stayed behind as most good people and relatives. I know migrated somewhere else. But now, I am entering my senior year asking how I can I help. Naiiyak na naman ako, mga kababayan. Alam niyo yung mga mensahe ng mga kababayan natin, pati sila talagang frustrated, nalulungkot dahil po sa nangyayari sa ating bansa na tila nadedehado ang mga Pilipino, na agrabyado, mga kababayan, dahil po sa korupsyon, pagmamalabi sa kapangyarihan. Sabi ni Kiko Barsaga, naku po, nakakatakot ito, mga kababayan. Ano sa tingin nyo? Ito ba ay makakapagbigay ng solusyon sa problema ng bayan, itong people power na ito? O lalo lang makakapagbigay ng gulo sa ating bayan at lalong magpapahirap? Kasi mga kababayan, pag nag-people power ang bansang Pilipino, okay lang yung peaceful rally, gaya po ng mga ginagawa po ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo na natahimik, mapayapang pagtitipon. Pero kung ang gagawin po, yung nangyari po ng people power noong September 21 na anibersaryo ng martial law, nagkaroon po ng gulo. Talagang muntik pasukin ang Malacanang at nagkaroon po ng mga riot, bugbugan, batuhan, putukan, nagkabarilan talaga. Mga kababayan, hindi po nakita yan sa media. Vlogger lang po ang nagpakita niyan. Talagang parang Indonesia at Nepal nung nakaraang linggo po. Isang buwan na yata, wala pa. So, yun po yung mga tanim po ng gustong manggulo nung rally na haluan po ng mga aktivista, mga komunista na gusto pong pasukin ang Malacanang, na gustong pabagsakin ang gobyerno. Pero sabi nila, bali-balita mga kababayan, ay tinanim lang yon para
meron po silang dahilan para i-establish po o mag-declare ng martial law. So dito mga kababayan, panawagan ni Kiko Barsaga talaga na magkaroon ng malawakang pag-aalsa laban sa gobyerno. Nanawagan po sa kapangyarihan, mga Philippine National Police, AFP, dahil po sa nangyayari na kaguluhan sa bansa, hindi na din niya masikmura mga kababayan. So sa tingin nyo, ito ba ang solusyon sa mga nangyayari ngayon na kaguluhan? Lalong-lalo na po yung kalabisan ng mga nasa gobyerno na mga pagnanakaw ng pera natin. Ito bang magiging solusyon ng people power, mga kababayan? I-comment nyo po. Talagang yung iba frustrated na rin, pati yung retired general ng mga kasundaluhan, lalong-lalo na po sa Marines, talagang naglalabas po ng kanilang saloobin tungkol po dito sa nagaganap na parang wala nang nangyayari, na walang liwanag na nakikitang mga Pilipino para gumanda ba ang kanilang buhay, mga buhay po natin. Pero bagkus ang nangyayari, patuloy na kinakain, patuloy na pinahihirapan ng iilang mga politiko dahil po sa kanilang pagnanakaw sa pera natin. Mga kababayan, napakatindi nito. Buong bansa, buong mundo nakatutok po sa atin. Yung lindol po sa Cebu, hindi po matatakpan itong pagnanakaw na ito, itong issue ng flood control. Ang nangyari pa mga kababayan, itinigil po, sinuspindi ang pag-iimbestiga ng anomalya sa flood control ng Blue Ribbon Chairman na si Pampilo Lacson. Indefinite leave. Ibig sabihin indefinite. Hindi mo alam kung kailan babalik. Parang maglilib ka. 'Di ba minsan pag may utang sa credit card, tinawagan ka, sasabihin ng kakuntsaba mo sa opisina, "Hello po sir, pasensya na po kayo. Para saan ba ito?" "Ay, yung utang ng boss mo sa bangko po ito." "Ay sir, indefinite leave. Hindi natin alam kung kailan papasok." Alaka, ganun po ang nangyari sa Blue Ribbon Committee Investigation ng Blood Control. Walang maliwanag na araw kung kailan ibabalik. So sabi nila, gumagawa daw ng script para gumanda yung palabas ng mga school bukol dito. So ngayon mga kababayan, si Kiko Barsaga ay talagang one time, big time, na talagang nanawagan ng people power. Ituloy natin mga kababayan na. Check po natin. My fellow citizens, our President Marcos no longer served the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies.
So yan mga kababayan, napakatindi po ng kanyang mga panawagan. Starting October 12 ay nanawagan po ng people power para pabagsakin ang namamahala ngayon na gobyerno ni BBM. Nako po, napakatinding pasabog po ito. Ano kaya ang kasunod na mga mangyayari na mga pasabog ni Kiko Barsaga? Ito ba'y kakatigan ng mga Pilipino para sumunod sa kanyang panawagan, mga kababayan? I-comment nyo po ang inyong mga komento dito. Napakatindi ng mga pasabog talaga. I almost cried. Ako naiiyak po ako, mga kababayan. Naiiyak po ako. Sabi ng komento, I almost cried. Deeply that every word that Kong Kiko said, especially his future. Me, what I can give as a support is to ask God, the Father, to help these people who wanted to have a better place for all the Filipino people to live within the Philippine archipelago. And I'm sure God is listening to our cry and He is working for its in His time. Ako, mga kababayan, nakakaiyak. Pati ako naiyak po sa mensahe ni Kiko, mga kababayan. Hindi ko kung anong nararamdaman ko. Nakaka-desperate po kasi mga kababayan. Kasi nakita nyo naman, nakakatakot po kasi mga kababayan, pag ang nangyari nag-people power, nagkagulo, may masaktan po, delikado po mga kababayan natin. Pero kung ang mangyayari po, kapayapaan lang po na rally, okay po yun. Pero paano pag hinaluan po mga kababayan ng magugulo, mga terorista, at gawin nilang oportunidad para manggulo? Di ba mga kababayan? Pero wag naman sana mga kababayan. So sabi ng mga komento, naiiyak talaga ako. The Filipino people deserve a brighter future, free from corrupt politicians. The freedom we enjoy today is because someone in the past fought for it. So let us not allow the next generation suffer from consequences of the evils today. There is hope, and that hope is within us, mga kababayan. Every time na makakabasa ako ng mga ganyan, naiiyak talaga ako. Ramdam ko yung sakit na frustration po, nararamdaman ng mga kababayan natin. Lalong-lalo na po yung mga mga nabaha, nahirapan, nawalan ng bahay, nawalan ng buhay. Nakakaiyak po mga kababayan. Talagang ramdam ko yung sakit dito. Pag nagbabasa po ako, naiiyak po ako. Congressman Kiko Barsaga is relatively young in the political arena compared to officials who have long held office and are more seasoned in the Senate and Congress. Nonetheless, he possesses the courage to disclose the realities that occur within Congress. Mabuhay ka, Kong Miao. It's not about being pink, yellow, or green. This is about standing for what is right and just for our country. Now is the time to set aside political colors and personal biases and to unite as one people with a common goal to fight for truth, accountability, and good governance. The real strength of our nation lies not in the political parties or affiliations, but in the collective voice and courage of its citizens. Let us show those in power, the Reds, that the true power belongs to the people who stand together for what is right. Grabe, mabuhay Pilipinas. Iyak ako, mga kababayan. Naluluha ako pagka nakakabasa ako ng mga talagang sagad hanggang buto yung sakit. Talagang makabayan yung dating.
Naiiyak po ako. Grabe mga kawan, naiiyak talaga ako. Hindi ako nagdadrama pero ramdam ko yung frustration ng mga tao, ng mga nagko-comment. All celebrities and influencers have to do is to make a similar video. They should use their voice to unite the people against tyranny, oppression, and corruption. Question is, are they willing to do so? It's the least thing they can do to help the ordinary citizen who support they monetize. Grabe mga kababayan. Nakakaiyak. Our new Dr. Jose Rizal, a hero from another era. The days of Spanish colonization. Heaven turned, yet corruption still chains our nation. It's time to be truly free. Mga kababayan, naiyak. Ramdam ko yung sakit, mga kababayan. Talagang nakakaiyak yung mga mensahe. Grabe. Ako'y nakikarried away. Grabe, mga second demotion, let them hear. Yesterday it's meow, now it's roar. Grabe, mga kababayan. Usapan ni Senator Tito Soto at Senator Alan Cayetano. Mr. President, sa bungangan nyo na po mismo lumabas na imposibleng hindi makakakilo si Bryce kung hindi alam ng boss niya. At yun ay si D.E. Alcantara. Soto, yes, absolutely correct. Napakagaling na lisahin kahit elementary. Siguro maintindihan yan. Grabe mga kababayan. Nakakaiyak po ito. Maybe you're the answer to many Filipinos' prayer. Balls of steel. Grabe mga, I'm expecting meow meow at the end of the video. Grabe mga, naiyak po ako sa bidyong ito. Grabe. Itong panawagan ni Kiko Barsaga, talagang naiyak po ako. Tuloy yung luha ko dito mga kababayan. Namagatuloy yung mata ko. Nakakaiyak po mga kababayan ko. Talagang hindi ko mapigilan na maluha dito. Lalong-lalo yung mga kababayan natin na basahin mo mga kababayan. Grabe. Naiyak talaga. So, yan lamang po ang aking bahagi, mga kababayan. Sana po kayo na pong mag-react. Pakishare po itong video na ito. At i-comment nyo po kung ito ba ay isang solusyon sa problema ng bansa ngayon, ang malaking people power. Kailangan bang pabagsakin ng gobyerno sa pamamagitan ng people power para malampasan ang problema ng bansang ito? Lalong-lalo na po yung mga corrupt na opisyal. Dahil ang Blue Ribbon Committee na stop, tinigil po ni Pampilo Lacson na Blue Ribbon Committee Chairman na wala, indefinite leave. Indefinite kung kailan niya gusto, sa kanya itutuloy. Napansin rin niya ni Senador Marcoleta, anong nangyari sa Blue Ribbon Committee. Hindi natin alam kung kailan bubuksan muli. Sabi naman ni Attorney Rowena Guanzon, gumagawa pa daw ng script itong mga school bukol para malabanan itong mga taktika ni Senador Marcoleta para hindi matuntun ang tunay na culprit. So mga kababayan, anong masasabi nyo? Ito lamang po ang aking bahagi. Salamat po na marami. Isang like po, isang share. Mga OFW, pakishare nyo po ito. Salamat po na marami. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay.